Yung, actually, may kausap ako kanina. May kausap ako isang tao kanina. Yung taong yun, yung nagpapasaya sa'yo, yung boses pa lang niya, pag narinig mo, ang saya-saya. Lalo na si Coco, pag naririnig mo siya, sobrang napapasaya niya kahit sira yung araw ko, out of this world ako, parang ganon. Pero pag naririnig ko siya, tumatawa ako. Hindi yung pilit na tawa, ha? Lalo na kanina, imagine mo, nagkausap ka. Isang usap lang yan, ha? Nag-iba yung ihip ng hangin. Parang, wow, sabi ko. Parang bumagyo. Parang bumagyo. Ay, may bumagyo talaga. Yung bagyong-bagyo talaga. Kasi iba pala sa yun, doon, at saka sa kinakausap ka na niya. Kumbaga, parang sa personal na, diba? Hindi naman ako yun. Hindi ka yun. Oo naman. So, matagal mo na ba itong, kakilala mo or what? Actually, matagal ko na siyang binagnanasahan. Ha? Hindi. May ganun talaga, ha? Matagal ko na siyang, kumbaga sabihin na lang natin, matagal ko nang pinapakinggan yung boses niya. Kumbaga nag-uusap. Sa mind lang. Don't tell me DJ siya, ha? Hindi. Ikaw naman. Assuming. Sa mind lang. Diba sa mind? Hindi ba pwede mag-usap yung mind mo? Alright. Diba pwede yun? So, ayun, papasaya niya ako. Pero ang sakit, na malaman mo, yung taong pa lang yun. Kasi nga, diba, hindi naman, it doesn't matter. Ako, bata para dyan sa bagay niyan. Yun, committed na siya sa isang tao. So, after I heard it from him, so hurt. Charot. Hindi. Basta, yung parang, okay, yun din. So, parang, big friend, gano'n. So, parang gano'n, parang ang hirap. Ano bang dapat gawin? Hindi kasi siya yung nagpapasaya sa'yo. Imagine mo pag malungkot ka, nandyan siya. Oo. Tapos, pag wala ka sa mood, ang sirang-sira yung araw mo. Paano ba kayo nagkakilala ng guy na to? I mean, ka-text meet mo ba siya? Nagkakausap ba kayo araw-araw? Hindi ko siya nakakausap. Akong baga sa mind. Usap kami. Pero kanina, iba talaga yung naramdaman ko. Iba yung naramdaman mo? Isipin, nag-init ka, ganon. Hindi. Iba yung pakiramdam. Parang may something na hindi mo mapaliwanag. Tama? Oo. Yung parang personal na kayo na-usap. Ala, ate, iba ka in love ka, ha? Hindi. Sana. Why not? Diba? Why not talaga, ha? Ang hirap lang noon kasi baka pag magkasama kayo, magkita kayo, is bunugan ka na lang ng something can. Diba? Ang hirap. Yung ba ganoon? Ano ba dapat gawin? Alright, ganito yan, ate, ha? Gusto kong sagutin mo ang tanong ko. Nagka-boyfriend ka na ba? Oo. Nakailang ka na? Grabe naman. Ang ganda. Nakailan. Yeah, gusto kong tanungin. Basta naman. Hindi, alimbawa lang, estimate lang kung nakailang ka ng ilang boyfriend ka na. More than 10. Wow! More than 10, ha? Hindi ka pala kuripot, ate, ha? Hindi naman ako masyadong kuripot. So much for that, ate. As of this time, meron ka bang karelasyon? Wala naman. Wala? Yun na nga, feeling ko magkakaroon na. Wow, feeling. Hindi ka naman, ate, feeler, ha? Assuming na, diba? Assuming, ayan. Alright, hindi naman siguro masama mag-assuming, di ba?
Hindi naman, lalo na kung pagbibigyan ako ng isang tao, diba? Sa bagay. Yeah. Alright, Ate Mier, itong gusto kong sabihin sa Yeah. It's okay na nagmamahal ka sa isang tao, no? Kahit alam mong meron na siyang asawa. Tama? Oo, meron. Alright. So, kung may sasabihin ka sa kanya, kung nagkaroon ka ng pagkakataon na kausapin mo siya ng harapan, diretsahan talaga to, ha? I mean, talagang na-establish na yung magandang pagkakaibigan nyo. Then, ngayon, nasa harap mo na siya. Yes. Mayroon bang pagkakataon na pwede mo itong aminin? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Pwedeng aminin yung bagay na, no? Yeah, kung may sasabihin ka sa kanya. Hindi ako mahilig umamin kasi gusto ko pagdating sa na nararamdaman ko. Pinaparamdam ko talaga yan. Ganun. Gusto ko maramdaman niya yun. Makita niya. Diba? Ganun lang. Aminin ko man, yung ko kasi alam mo bakit. Kasi Papi J, may dalawa yan eh. It's either marinig mo yung totoo or yung masaktan ka. Yung masaktan ka dahil narinig mo yung totoo. Alright. Pero kung aamin ka, tapos may aamin din siya sa'yo, and then yun, pwede. O ito ha, pakinggan mo to. Sabi po ni 637, in fairness, Papa Jer, pakipot niyang kainis na over ha, over. OA, no? Na yan. Joke lang, bibigay na yan. Okay, over and over. Actually, hindi. Kung ano man yung ako ngayon, nakakausap mo, para to doon sa ano ito ate ha, Papa JR. Sorry to interrupt sa'yo, sir, ate ha. Papa JR, may asawa ka na po. Ang coder mo, ang pakiramdam ko, ikaw ang pinaparinggan yan. May gusto sa sa'yo. Hoy, ate ha? My God. Alam mo yung caller mo, Papi J. Assuming heavy. Alright, sige. Halaka, Papa JR, bantay ikaw na talaga. Basi pala diya pagkwento. Kori talaga ko ba sa mga gwapo? Halaka ha. I'm sure yun si Papi J. Kasi hindi na ako babanggit niya, guys, is very availability. Yan. Ito ha. Galing po naman kay 637, whatever, lang ha. Whatever, Papa JR, sa ganyang pakaramdam, type niya talaga yung guy na yan, kahit may hand na yung boy. Etsoterang girl na to. Joke lang ha. In fairness, ganda ng boses, dang. Ay, nako. Gusto. Tara sa Papa JR, take advantage lahat ng guy. Bakay may karuya gaiya, may asawa gudhiya. Grabe na to, ha. Papa JR, ang arty naman ng caller mo. As in yung mga as yung haba talaga ng mga salot niya dito, ha. Ano po yung name here? Hi, good evening po, Papa JR. 942 po yan, ha. Ay, nako. Grabe na to, ate, ha. Oo nga, nagbabaga na talaga. So, ate, ganito lang, ate, ha. Walang masama kung magkaroon ka ng inspirasyon, di ba? Walang masama kung magmamahal ka, may asawa man yan o hindi. The calibration is nagmamahal ka. Alright? Oo, nagmamahal ako. At, mamahal na tayo, Papi J. I'm afraid para sa'yo na baka malaman ng guy na type mo siya, gusto mo siya, baka naman mag-take advantage yung guy. Ano? Tama yan. Di ba baka siya mag-take advantage no? Na isipin niya, gusto ako ng girl na to. And ito na yung pagkakataon na pwede ako mag-sideline. Ano yun? Alam mo ate, hanggat maaari kung kaya mong pigilan yung nararamdaman mo para sa kanya, gawin mo. Ay, alam mo, Papi J. Papi J naman paulit-ulit lang. Na ano? Sinabi ko na nga, di ba sa'yo kanina? Hindi yan big deal. Ano yan? Kumbaga, siya lang yung inspiration ko. Wow. Kumbaga sa ugat, binubuhay niya. Ikaw talaga, Papi J. Yun. So... Pero kung dadating man sa ganyang bagay, why not?
Go tayo dyan. Kaya nga sinasabi ko well, para sa'yo siguro dahil, kumbaga, ang tawag dito, okay lang para sa'yo, no? Kaya lang, yung mga consequences, no, I'm just worried about you, no, na baka dumating yung point, no, na as in, maging kayo, then, despite the fact na alam mong meron na siyang asawa, then, mag-take advantage siya, di ba? Mabuntis ka. Tanong, ang tanong dito, okay lang ba sa'yo, mabuntis ka? Tapos hindi ka niya papakisamahan, di ba? Kasi may pamilya na yun, di ba? Or may asawa na, di ba? Tama ka dyan, Papi. That's right. And kaya nga, sabi ko sa kayo kanina, kung kaya mong pigilan yung nararamdaman mo for him, pigilan mo. Na kung hindi kaya, sabihin mo sa kanya yung totoo, but alamin mo, kilalanin mo yung sarili mo kung saan ka lulugar, di ba? Kasi mahirap kasi ngayon yung mga lalaki, no, bibihira lang po, hindi ko po sinisiraan yung kalakihan katulad ko, ha? Dahil lalaki din ako. Yeah. Pero gusto kong malaman mo na 99.9% na pag nalaman ng guy na may gusto sa kanyang babae, malaki yung chance na i-take advantage niya to. Wow, I love it. Huh? Wala mang sinabi. Alright, ganito, let me talk or let me finish to, no, ati, ha? Okay. And siyempre, pag nag-take advantage siya, talagang may mangyayari na hindi dapat sana mangyari. Pero at the time or the moment na inalaw mo yon, alam mo na yung consequences. Alright? Na ibig sabihin, pwede kang mabuntis, pwede kang mag-suffer, magsakripisyo, na pagkatapos niyang pumasok sa buhay mo, bigla siyang lalabas at hindi mo yan dapat pagsisihan. Ang tanong, nakahanda ka ba dun? Consequence ba yan? Yeah. Handa ko dyan. Handa ka dun? Yes. Well, it's all up to you, Day. And siguro yun lang yung masasabi ko sa ngayon. Yeah. Pero, alam mo, Papi Jay, thank you din sa advice mo. Yeah? Bigyan.